Base sa resulta ng iyong ultrasound, Alicia, ikaw ay 6 na linggong buntis. Ang mga salita ng doktor ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Alicia. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Buntis? Paano? Naramdaman niya ang unti-unting pag-ikot ng kanyang paningin. Ang puting kulay ng klinika ay tila mas lalong pumuti at ang boses ng babaeng doktor sa kanyang harapan ay unti-unting humihina na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ito ay dapat na isang simpleng pre-marriage check-up lamang. Isang huling hakbang bago ang pinakahihintay niyang araw. Ang araw kung saan isusukli niya ang tiwala at pag-ibig ni Mark, ang kanyang mapapangasawa. 2 taon. 2 taon nilang pinag-ingatan ang kanilang mga sarili. Ang pangako nila sa isa't isa at sa Diyos na ibibigay nila ang kanilang sarili ng buo at wagas sa gabi ng kanilang kasal. Ang pangakong yun ang naging pundasyon ng kanilang relasyon. Ang pangakong yun ang dahilan kung bakit ganito na lang ang paghanga niya kay Mark. Hindi po maari. Halos pabulong na sabi ni Alicia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkakamali po kayo. Hindi pa po ako nagagalaw ni Numan. Isang buntong hininga ang pinakawala ng doktor. May kinuha itong folder sa kanyang lamesa at binuklat ito ng may pag-iingat. Ang kanyang mukha ay seryoso. Puno ng profesional na simpatya. Alicia, naaalala mo ba ang procedure na ginawa sa iyo 2 buwan na? Ang nakalipas? Yung para sa iyong hormonal imbalance? Tumango si Alicia. Pilit na inaalala. Oo, isang simpleng procedure na inirekomenda ng dati niyang doktor bago ito mag-retire. Nagkaroon ng isang napakalaking pagkakamali. Pagpapatuloy ng doktor, maingat sa bawat salitang binibitawan. Hindi dapat nangyayari, pero nangyari. Ang sample na ginamit sa iyo ay para dapat sa isang artificial insemination procedure. Nagkapalit ang mga records. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Alicia. Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Ang ama ng dinadala mo. Ayon sa record na nagkamali, sabi ng doktor habang tinitingnan ang papel, ay isang Ginoong Federico Ferrer. Federico Ferrer. Ang pangalan ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, ngunit wala itong anumang kahulugan. Isang estranghero. Isang pangalan na ngayon lang niya narinig sa buong buhay niya. Hindi niya namalayan ang mga sumunod na nangyari. Ang pag-abot sa kanya ng resulta, ang mga paalala ng doktor, ang paglabas niya sa silid na yon. Ang tanging alam niya ay nakaupo na siya ngayon sa loob ng kanyang kotse, sa parking lot ng ospital, habang hawak-hawak ang isang maliit na larawan mula sa ultrasound. Isang maliit na tuldok. Isang tuldok na sumira sa lahat ng kanyang pangarap. Bigla niyang naalala ang sarili kanina lang sa waiting room. Masaya siya. Kinikilig. Habang tinitingnan ang mga litrato ng wedding gowns sa kanyang cellphone. Iniisip niya ang magiging reaksyon ni Mark kapag nakita siya sa simbahan. Iniisip niya ang kanilang magiging bahay, ang kanilang mga pangarap. Ngayon, lahat ng iyon ay parang bulang naglaho. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos. Sunod-sunod. Walang tigil. Isang butil ng luha ang pumatak sa larawan ng ultrasound. Paano niya sasabihin ito kay Mark? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Maniniwala ba ito sa kanya? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan ni Mark. Kailangan niya ito. Kailangan niya ang kanyang yakap, ang kanyang pangunawa. Tinawagan niya ito. 1, 2, 3 ring. Diretso ito sa voicemail.
"Hi, this is Mark. Leave a message." Sinubukan niya ulit. Voicemail pa rin, isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang manibela at doon ibinuhos ang lahat ng sakit, takot at pagkalito na kanyang nararamdaman. Nag-iisa siya. Sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, nag-iisa siya. Ilang minuto siyang nanatiling ganoon hanggang sa biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Sa pag-aakalang si Mark ito na gumamit ng ibang telepono, mabilis niya itong sinagot. Pinupunasan ang kanyang mga luha. "Hello? Mark?" Isang malamig at formal na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. "Hindi po ito si Mark. Sino po ito?" tanong ni Alicia. "Ako ang abogado ni Ginoong Federico Ferrer," sabi ng boses. "Tumatawag ako para mag-set ng isang agarang pagpupulong. Isang pribado at kumpidensyal na pagpupulong," binibining Alicia, "tungkol sa isang napakadelikadong bagay." Ang biyahe pauwi ay parang isang panaginip na malabo. Ang mga pamilyar na daan ay naging estranghero sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa isip ni Alicia ay ang pangalan ni Mark. Siya ang kanyang kanlungan. Siya ang magsasabi sa kanya na magiging maayos ang lahat. Pagpasok niya sa kanilang maliit na apartment, ang apartment na binuo ng kanilang mga pangarap, naabutan niya si Mark na nag-aayos ng lamesa para sa hapunan. Ang bango ng paborito niyang adobo ay sumalubong sa kanya. "Love, andyan ka na pala. Nagluto ako ng paborito mo." Masayang bati nito. Pero agad na napalitan ng pag-aalala ang kanyang mukha nang makita ang pamumugto ng mga mata ni Alicia. "Hey! Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Kumusta ang check-up?" Hindi na napigilan ni Alicia ang sarili. Doon, sa may pintuan, humagulgol siya ng malakas. Agad siyang sinalubong ni Mark ng isang mahigpit na yakap. "Shh! Tahan na. Ano man yan? Nandito ako." "Anong sabi ng doktor?" tanong ni Mark. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, pilit na ikinuwento ni Alicia ang lahat. Ang resulta, ang pagkakamali, ang pangalan ng estranghero. Habang nagsasalita siya, mas lalong humihigpit ang yakap ni Mark. "Grabe! Hindi ako makapaniwala," sabi ni Mark pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Humiwalay ito sa yakap at hinawakan ang kanyang mukha. "Pero pinaniniwalaan kita, Alicia. Alam kong hindi mo magagawa ang bagay na yan. Nandito lang ako. Magkasama nating haharapin ito, okay?" Ang mga salitang iyon ay parang musikang nagbigay ng kaunting ginhawa sa nagwawala niyang puso. Ito ang kailangan niya. Ang tiwala ni Mark. Tumango siya, pilit nang ngumingiti sa kabila ng mga luha. Niyakap niya ulit ito ng mahigpit. Ngunit sa gitna ng yakap na yon, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng cellphone ni Mark sa bulsa nito. Bahagya itong gumalaw na parang sinusubukang silipin kung sino ang nag-text. Hindi ito pinansin ni Alicia. Ang mahalaga ay kasama niya si Mark. Hanggang sa may kumatok sa kanilang pinto, isang malakas at tiyak na katok. Nagkatinginan sila ni Mark. Sino naman kaya ang bibisita sa ganitong oras? Nang buksan ni Mark ang pinto, isang matangkad na lalaki ang tumambad sa kanila. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit. Ang tindig ay puno ng kapangyarihan at ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Sa likod nito ay may dalawa pang lalaking nakatayo. Walang pag-aalinlangang alam ni Alicia kung sino ito. "Federico Ferrer," sabi ng lalaki. Ang boses ay direkta at walang emosyon. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Mark patungo kay Alicia. "Maaari ba tayong mag-usap?" binibining Alicia. Natigilan si Mark. "Sir, ano pong kailangan ninyo sa fiancé ko? Kung ano man yan, ako ang kausapin ninyo." Hindi pinansin ni Federico si Mark. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok kay Alicia. "I believe we have a mutual concern. Isang bagay na kailangang ayusin
sa lalong madaling panahon. Pasensya na po. Pero pribadong usapan ito, giit ni Mark. Sinusubukang harangan ng daan. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Federico. Sa tingin ko, mas makabubuti kung kasama ka sa usapan, Ginoo, para maging malinaw ang lahat. Itinulak nito ng bahagya ang pinto at pumasok sa loob na tila pag-aari niya ang lugar. Naging tensyonado ang buong silid. Si Alicia ay nakatayo lang, hindi alam ang gagawin. Nakarating na sa akin ang resulta mula sa klinika. Panimula ni Federico. Ang tingin ay parang sinusuri ang bawat sulok ng kanilang maliit na apartment. My legal team is already handling the case against them. Ngunit ang mas mahalaga ngayon ay ang bata. Wala kang karapatan dito, sigaw ni Mark. Kami ang mag-aalaga sa bata. Kami ang magiging pamilya niya. Muling ngumisi si Federico, isang nangising puno ng pangungutya. Talaga ba? Napag-usapan na ba ninyo kung paano ninyo bubuhayin ang isang Ferrer? Kung anong kinabukasan ang maibibigay ninyo? Biglang nagsalita si Federico na parang may naalala. By the way, ang pinsan ko, si Isabella Reyes, ang personal na humahawak ng investigasyon sa panig ng pamilya. Baka pamilyar sa iyo ang pangalan niya. Sa pagbanggit ng pangalang Isabella, nakita ni Alicia ang isang bahagyang pagbabago sa reaksyon ni Mark. Isang mabilis na pagkurap ng mga mata. Isang halos hindi mapansing pag-igting ng kanyang panga. Biglang bumalik sa isip ni Alicia ang pag-vibrate ng cellphone ni Mark kanina. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Habang nagtatalo sina Mark at Federico, dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa kung saan iniwan ni Mark ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Nag-flash ang screen, may isang bagong mensahe mula sa isang pangalang nakasave bilang Isabella. Ang mensahe, "Don't answer my calls? Anong nangyayari dyan? Did you tell her yet? Stick to the plan, Mark." Napaatras si Alicia. Binuksan niya ang kabuuan ng kanilang pag-uusap. Mga petsa, mga lugar, mga salitang puno ng paglalambing, mga plano, 2 taon, 2 taon ng kasinungalingan. Ang mga salitang "I love you, my love" mula kay Isabella ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ang lalaking nangako sa kanya ng kadalisayan. Ang lalaking hinintay niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Binitawan niya ang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay nagpatigil sa pagtatalo ni na Mark at Federico. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Alicia, nagsimulang magpaliwanag si Mark. Ang muka ay namumutla. Tiningnan siya ni Alicia ngunit wala na ang luha. Wala na ang sakit. Ang nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan, isang malamig na katotohanan. Ang pangako, bulong niya, ang boses ay basag. Ang 2 taon, ang lahat, ay isang malaking kasinungalingan. Love, magpapaliwanag ako. Umalis ka, sabi ni Alicia. Ang boses niya ay mahinahon ngunit may bigat na parang bato. Alicia, please. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya at sa pagkakataong ito, ang lahat ng pinaghalong galit at pighati ay sumabog mula sa kanyang dibdib. Umalis ka sa pamamahay ko. Walang nagawa si Mark kundi ang dahan-dahang tumalikod at umalis. Dala ang kahihiyan. Isinara ni Alicia ang pinto at napasandal dito. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. Napaupo siya sa sahig, yakap ang sarili, habang ang mundo niya ay tuluyang gumuho. Naramdaman niya ang presensya ni Federico Ferrer na nakatayo pa rin sa gitna ng kanyang sala. Pagkatapos ng ilang sandali, ng nakabibinging katahimikan, nagsalita ito. Ang boses ay kasing lamig pa rin ng dati, walang bahid ng anumang awa. Ngayong wala na siya, sabi ni Federico. Maaari na nating pag-usapan ang tungkol sa bata, ang anak ko. Ang katahimikan na naiwan sa apartment ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan kanina. Tiningnan ni Alicia ang paligid. Ang mga litratong nakadisplay sa pader, mga ngiti, mga yakap,
mga pangako. Lahat ngayon ay parang isang panunuya. Ang amoy ng adobong niluto ni Mark ay kumakapit pa rin sa hangin, isang paalala ng kasinungalingang muntik na niyang kainin. Walang natira sa kanya. Ang pangarap niya ay dinurog. Ang lalaking minahal niya ay isang manloloko. Ang kinabukasan na binuo niya sa kanyang isipan ay gumuho sa isang iglap. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi. May natira pa pala. Isang buhay. Isang inosenteng buhay na walang kasalanan sa lahat ng ito. Isang buhay na ngayon ay nakasalalay sa kanya. Para sa batang ito, kailangan niyang maging matatag. Kinuha niya ang business card na iniwan ng abogado ni Federico Ferrer sa ibabaw ng lamesa. Ito na lang ang natitira niyang pagpipilian. Isang pagpipilian na kinasusuklaman niya, ngunit isang pagpipilian na hindi niya matatakasan. Kinabukasan, suot ang pinakadesenteng damit na mayroon siya. Pumasok si Alicia sa isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal. Ferrer Tower. Ang pangalan pa lang ay sumisigaw na ng kapangyarihan. Ang bawat hakbang niya sa malamig na marmol na sahig ng lobby ay parang may bigat. Ang bawat taong nakakasalubong niya ay tila hinuhusgahan siya. Pagdating niya sa pinakatuktok na palapag, sa opisina ng CEO, isang pakiramdam ng pagiging maliit ang bumalot sa kanya. Mula sa bintana, ang buong syudad ay parang isang laruan lamang. Ito ang mundo ni Federico Ferrer. Ang kanyang opisina ay malawak at minimalist. Walang palamuti maliban sa isang malaking abstract painting sa dingding. Malamig, walang buhay, tulad ng may-ari nito. Nakaupo si Federico sa likod ng isang malaking itim na lamesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin nang pumasok si Alicia. Ang abogado niya, si Attorney Romero, ang sumalubong sa kanya. "Maupo ka, binibining Alicia," sabi ng abogado. Itinuturo ang isang silya sa harap ng lamesa ni Federico. Nanginginig siyang naupo. Ang katahimikan ay mabigat. Pagkatapos ng ilang sandali, isinara ni Federico ang folder na binabasa at sa wakas ay tiningnan siya. Ang mga mata nito ay kasing talim pa rin ng dati. "Let's get straight to the point," sabi ni Federico. "I don't have time to waste." Ipinasa sa kanya ni Attorney Romero ang isang makapal na dokumento, isang kontrata. Nakasaad dyan ang lahat ng probisyon, paliwanag ng abogado sa formal na tono. Sasagutin ni Ginoong Ferrer ang lahat ng iyong gastusin sa pagbubuntis, check-ups, bitamina, pagkain, tirahan, lahat ng pinakamahusay. Tumango si Alicia, pilit na nilulunok ang pagkapahiya. Kailangan mong lumipat sa isa sa mga ari-arian ni Ginoong Ferrer upang masiguro ang iyong kaligtasan at kalusugan at ng bata. Pagpapatuloy nito, ipuputol mo ang lahat ng ugnayan sa iyong nakaraan, kasama na si Ginoong Mark. Hindi ka maaaring makipag-usap sa kahit sino tungkol sa kasunduang ito. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Isang luhang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mata. Binuklat niya ang mga sumunod na pahina hanggang sa marating niya ang pinakamasakit na bahagi. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa papel at sinasampal siya. Pagkatapos maipanganak ang bata, voluntaryong isusuko ng ina ang lahat ng kanyang karapatan. Hindi na niya kaya. Ibinagsak niya ang kontrata sa lamesa. "Hindi," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. "Ang anak ko. Hindi siya isang produkto na basta na lang ipamimigay. Hindi siya isang bagay na pag-aari ninyo." Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Federico. Isang malamig na kislap sa mga mata nito. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. "Tama ka," sabi ni Federico. Ang boses ay mababa at delikado. Hindi siya isang produkto, siya ay isang Ferrer. At bilang isang Ferrer, nararapat sa kanya ang isang buhay na hindi mo kailanman maibibigay.
Humarap ito sa kanya. Ano ang maibibigay mo sa kanya, binibining Alicia? Isang basag na puso? Isang buhay sa isang maliit na apartment? Isang apelyido na walang bigat sa mundo? Ibibigay ko sa kanya ang lahat. Edukasyon, yaman, kapangyarihan, isang kinabukasan. Ang tanging hinihiling ko sa iyo ay 9 buwan ng iyong buhay. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang pagkatao, sa kanyang kakayahan bilang isang ina. Alam niyang tama si Federico. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Napaiyak na siya ng tuluyan. Hindi dahil sa pagkapahiya, kundi dahil sa katotohanan. Para sa iyo, anak. Bulong niya sa sarili, paulit-ulit. Para sa iyo. Kinuha niya ang ballpen na nakapatong sa lamesa. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang tinta ay kumalat ng bahagya sa unang letra ng kanyang pangalan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Federico. Walang emosyon pa rin ang mukha nito. Pumirma siya. Sa bawat kurba ng kanyang pirma, naramdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng kanyang dating sarili. Ang pirma na yon ang kanyang pagsuko. Pagkatapos niyang ibaba ang ballpen, agad na kinuha ni Attorney Romero ang mga dokumento. Tumayo si Federico. Magaling, sabi nito na parang katatapos lang ng isang business deal. May kotse nang naghihintay sa'yo sa ibaba. Dadalhin ka niya sa bago mong tirahan. Ang mga gamit mo ay ipapasunod na lang. Walang lingon-likod na bumalik ito sa kanyang lamesa at muling binuksan ang isa pang folder na tila si Alicia ay hindi na umiiral sa silid na yon. Tumayo si Alicia, ang mga binti ay parang halaya. Naglakad siya palabas ng opisina, palabas ng gusali, at pumasok sa isang itim at eleganteng kotse na naghihintay sa kanya. Habang umaandar ang sasakyan, tiningnan niya mula sa bintana ang pamilyar na syudad na unti-unting lumiliit at nagbabago. Dinadala siya palayo sa kanyang nakaraan, patungo sa isang kinabukasan na hindi niya pinili, sa loob ng isang magandang kulungan na gawa sa ginto. Natigilan si Federico. Sa isang iglap, ang babaeng umiiyak sa kanyang harapan ay hindi na lang basta isang sisidlan. Narinig niya sa boses nito hindi ang pagdurusa ng isang biktima, kundi ang determinasyon ng isang ina. Isang pakiramdam na pamilyar sa kanya, ang pagnanais na gawin ang lahat para sa dugo at pangalan ng pamilya. Tumikim siya para ipaalam ang kanyang presensya. Agad na nag-angat ng tingin si Alicia, mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Ang pagkagulat at hiya ay malinaw sa kanyang mukha. "Sir," sabi nito, sinusubukang tumayo. "Manatili ka dyan," utos ni Federico. Ang boses ay mas mahinahon kaysa sa kanyang inaasahan. Naglakad siya palapit at umupo sa silyang katapat nito, pinapanatili ang distansya. "Ang tsa," sabi niya, sinisira ang katahimikan. "Okay ka lang ba? Kanina sa hardin, nakita kong sumakit ang tiyan mo pagkatapos mong inumin yon." Nagulat si Alicia sa tanong. Tila hindi niya inaasahan na napansin yon ni Federico. Oo, medyo nanibago lang siguro ang tiyan ko. Mabait si Isabela, ipinaghanda niya pa ako." Tinitigan ni Federico si Alicia. Tiningnan niya ang pagiging simple nito, ang kawalan ng malisya sa mga mata nito. Ito ay isang bukas na aklat sa isang mundong puno ng mga lihim at nakatagong intensyon. Masyado itong dalisay para sa lugar na ito. "Mabait si Isabela," ulit ni Federico. Ngunit ang tono niya ay may kahulugan, lalo na sa mga taong may pakinabang sa kanya. Hindi na intindihan ni Alicia ang ibig niyang sabihin. Ngumiti lang ito ng pilit. Tumayo na si Federico. Sapat na ang pakikipag-usap na ito. Masyado na siyang lumalapit. "Magpahinga ka na. Kailangan mo yan," sabi niya bago tumalikod at tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Alicia sa hardin, litong-lito sa inasal ni Federico. Habang paakyat ito ng hagdan, narinig niya ang boses ni Isabela na nagpapaalam sa mga katulong. "Salamat sa tulong ninyo ngayong gabi.
Iwanan niyo na lang dyan ang pinagkainan. Babalik ako bukas para dalhan ulit ng espesyal na tsaa si Alicia. By the way, ang swerte naman ni Alicia, ano? Para siyang nanalo sa loto. Imagine, sa dinami-dami ng klinika, doon pa siya napunta sa tamang araw at tamang oras. Tadhana nga naman, di ba? Huminto si Federico sa dilim sa tuktok ng hagdanan. Hindi nakikita, ngunit naririnig ang lahat. Ang salitang tadhana na binigkas ni Isabela ay may halong panunuya. At ang mga salitang iyon, sa tamang araw at tamang oras, ay tumatak sa isip ni Alicia na naiwan sa hardin, nag-iisa. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang maliit na buto ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa gitna ng kanyang pagkalito. Buong gabi, hindi pinatulog si Alicia ng mga salita. Ang babala ni Federico, mabait si Isabela, lalo na sa mga taong may pakinabang sa kanya. Ang tanong ni Isabela na may halong panunuya, tadhana nga naman, di ba? Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, na parang sirang plaka. Ang tadhana ay hindi ganito. Ang tadhana ay hindi mapait. Ang nararamdaman niya ay hindi tadhana. Ito ay parang isang bitag, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang mapanganib na plano, ngunit kailangan niyang gawin para sa kanyang sarili, para sa anak niya. Kinabukasan, kinausap niya ang isa sa mga bodyguard na itinalaga ni Federico sa kanya. Kailangan kong bumalik sa klinika, sabi niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Gusto ko lang kumuha ng second opinion tungkol sa aking kondisyon para lang masigurado na maayos ang lahat. Nangunot ang noo ng bodyguard, ngunit utos ni Federico na ibigay ang lahat ng kailangan niya. Tumango ito at inihanda ang sasakyan. Ang pagbabalik sa klinikang yon ay nagdulot ng panlalamig sa buo niyang katawan. Ang bawat sulok ay isang paalala ng araw na gumuho ang kanyang mundo. Ngunit ngayon, hindi takot ang dala niya, kundi determinasyon. Habang naghihintay na tawagin para sa kunwaring check-up, pinagmasdan niya ang mga staff. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na mukha, isang batang nurse na halatang kinakabahan nung una silang magkita. Siya yung natapunan niya ng kape noon at siya rin yung humingi ng paumanhin ng paulit-ulit. Nakita niya ito sa dulo ng hallway, abala sa pag-aayos ng mga papeles. Dahan-dahan siyang lumapit. "Miss!" Tawag niya ng mahina. Lumingon ang nurse at kitang-kita sa mukha nito ang pagkagulat at takot nang makilala siya. "Ma'am Alicia, maari ba kitang makausap?" "Saglit lang." Pakiusap ni Alicia. Ang boses ay halos pabulong. Tumingin ang nurse sa kaliwat kanan na parang may hinahanap. "Naku ma'am, busy po ako." "Tungkol ito sa resulta ko," giit ni Alicia, hindi nagpapatinag. "Tungkol sa pagkakamali na nangyari. Mayroon akong hindi maintindihan." Namutla ang nurse. "Wala po akong alam dyan, ma'am." "Alam kong natatakot ka," sabi ni Alicia. "Sinubukan ang huling baraha. Pero mas natatakot ako. Buntis ako. At hindi ko alam kung sino ang mga taong dapat kong pagkatiwalaan. Please, kung mayroon kang alam, kahit konti lang." Nakita ni Alicia ang paglambot sa mga mata ng nurse. Ang awa, ang konsensya. Sa record room, mabilis na bulong ng nurse. "Tingnan ninyo ang logbook ng Access. May nagbukas ng records ninyo isang araw bago ang procedure ninyo. Isang taong hindi naman dapat nandoon." Bago pa man makapagtanong si Alicia, mabilis na itong tumalikod at umalis. Isang taong hindi dapat nandoon. Naghintay si Alicia ng tamang tiyempo. Nang magkaroon ng emergency sa kabilang section at nagsitakbuhan ang mga staff, doon siya dahan-dahang pumasok sa record room. Hinanap niya ang logbook, petsa, oras, at nakita niya ito, ang pangalan niya. At sa tabi nito, ang pangalan ng taong nag-access, I. Reyes Gespas,
Authorized by the clinic director. I. Reyes, Isabella Reyes, parang isang malakas na sampalang katotohanan. Bigla niyang naalala ang lahat. Ang pagpipilit ni Mark na sa klinikang ito, siya pumunta. Mas maganda daw ang serbisyo dito, love, sabi ng kakilala ko. Isang kakilala, si Isabella, ang aksidenteng pagtatagpo nila ni Federico. Ang pagdating ni Isabella na parang isang anghel na tagapagligtas. Ang tiyaang nagpasakit sa kanyang tiyan. Ang mga salitang binitawan nito para wasakin ang kanyang kumpiyansa. Hindi ito tadhana, hindi ito aksidente. Ito ay isang plano, isang masalimuot at demonyong plano. At siya ang ginamit nilang paun. Isang sakripisyo sa laro ng mga mayayaman at makapangyarihan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuhanan ng litrato ang logbook gamit ang kanyang cellphone. Kailangan niya ng ebidensya. Paglabas niya ng klinika, hindi na siya ang dating Alicia na pumasok doon. Wala na ang takot. Ang natitira na lang ay isang nagyeyelong galit. Umuwi na tayo, sabi niya sa bodyguard. Ang boses ay matigas at walang kagatol-gatol. Dali. Habang bumibiyahe pabalik sa mansyon, ang bawat piraso ng palaisipan ay nabubuo sa kanyang isipan. Si Mark, si Isabella, ang klinika. Lahat sila ay magkakakonekta. Ginamit siya ni Mark para makuha ang pera ni Isabella at ginamit siya ni Isabella para saan? Para sirain si Federico? Hindi niya alam ang buong plano, pero isa lang ang sigurado niya. Hindi na siya magiging biktima. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya papasok. Hindi pinapansin ang mga tawag ng mga katulong. Umakyat siya sa ikalawang palapag, diretso sa opisina ni Federico. Binuksan niya ang pinto nang walang katok. Naabutan niya si Federico na seryosong nakatitig sa kanyang laptop. Nag-angat ito ng tingin. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkainis sa biglaang pagpasok niya. Ngunit napalitan iyon ng pagtataka nang makita ang determinasyon at galit sa kanyang mga mata. Habol ang hininga, itinaas niya ang kanyang cellphone, ipinapakita ang litrato ng logbook. Ang pagbubuntis ko, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng kapaitan. Hindi ito aksidente. Napatingin si Federico sa cellphone, pagkatapos ay sa kanya. Plano ito. Sigaw ni Alicia, at sa wakas, isang taksil na luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Isang luha ng galit. Ang unang reaksyon ni Federico ay inis. Isang pagkainis sa biglaang pagpasok ni Alicia sa drama, sa sigaw nito na sumisira sa kontroladong katahimikan ng kanyang mundo. Ngunit nang ipakita nito ang cellphone at nang makita niya ang galit at determinasyon sa mga mata nitong basa ng luha, ang inis ay napalitan ng isang malamig na kuryosidad. Pinagmasdan niya ang litrato. Isang logbook, isang pangalan. I. Reyes. Maaaring kahit sinong I. Reyes. Ngunit sa isip niya, isa lang ang kilala niyang may ganoong inisyal na may kakayahang gumawa ng ganito. Si Isabella. Give me your phone! Utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit hindi maikakaila ang bigat. Nanginginig na iniabot ni Alicia ang cellphone. Tinitigan niya ng matagal ang ebidensya. Hindi ito sapat para sa isang kaso, ngunit sapat na ito para kumpirmahin ang isang hinala na matagal nang namumuo sa kanyang isipan. Ang mga kakaibang komento ni Isabella, ang pagiging maswerte ni Alicia, ang pagmamanipula nito sa emosyon ng lahat. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Paano mo ito nakuha? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Ikinuwento ni Alicia ang lahat. Ang pagpunta niya sa klinika, ang pakikipag-usap sa nurse, ang pagpasok niya sa record room. Habang nagsasalita ito, nakita ni Federico hindi ang isang babaeng hysterical, kundi isang babaeng matapang na naghahanap ng katotohanan. Umalis ka muna, sabi niya pagkatapos nitong magkwento. I need to make some calls, at kahit anong mangyari,
Huwag kang magpapahalata ng kahit ano kay Isabela. Tumango si Alicia. Bago ito tuluyang lumabas ng pinto, lumingon ito sa kanya. Bakit niya ito gagawin? Hindi sumagot si Federico. Dahil ang sagot sa tanong na yon ay mas madilim at mas komplikado kaysa sa kayang unawain ni Alicia. Nang mag-isa na siya, agad niyang tinawagan ang pinuno ng kanyang security team. "I have a sensitive task for you," sabi niya sa telepono. Ang boses ay mababa at seryoso. "I want you to investigate my cousin, Isabela Reyes. Everything. Her connection to the director of the St. Jude's Medical Clinic. I also want a full financial background check on both of them. I want to know where every single peso goes. And Leo, be discreet." Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Isang hindi sinasabing alyansa ang nabuo sa pagitan nila ni Alicia. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng mga tingin. Isang sikreto ang nag-uugnay sa kanila. Isang hapon, naabutan niya si Alicia sa library. Pilit na inaabot ang isang makapal na libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol sa pinakamataas na estante. Napangiwi ito ng bahagya. Hawak ang kanyang likod. Walang salitang lumapit si Federico. Tumayo sa likuran nito at inabot ang libro. Sa isang saglit, ang kanilang mga katawan ay halos magkadikit. Naamoy niya ang banayad na amoy ng shampoo nito. Naramdaman niya ang init ng katawan nito. Nagulat si Alicia. "Salamat," sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Next time, ask for help," sabi lang niya bago tumalikod. Naguguluhan sa sariling reaksyon. Ang tahimik na kasunduan nila ay nasira isang araw nang isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Mark. Nakalusot ito sa mga gwardiya sa gate, mukhang desperado at gusot-gusot. "Alicia!" Sigaw nito nang makita si Alicia sa may Hardin. "Please, kausapin mo ako. Patawarin mo na ako. It was a mistake. Mahal kita." Bago pa man makasagot si Alicia, lumabas na si Federico mula sa loob ng bahay. Ang kanyang mukha ay parang isang madilim na ulap. "Umalis ka," sabi ni Federico. Ang boses ay delikadong kalmado. "Wala kang pakialam dito, Ferrer. Usapan namin ito ni Alicia." Naglakad si Federico hanggang sa mapagitnaan niya si Mark at si Alicia, na parang isang pader na bakal. "The moment she carried my child, naging pakialam ko na ang lahat. She is under my protection." "Mahal ko siya," giit ni Mark. Tiningnan ni Federico si Mark na para bang isa itong nakakadiring insekto. "You don't know the meaning of the word." Humarap siya sa mga gwardiya. "Get him off my property and make sure he never gets in again." Habang kinaladkad ng mga gwardiya si Mark palayo, napansin ni Federico ang panginginig ni Alicia. Ngunit nakita rin niya ang pasasalamat sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, hindi niya lang poprotektahan ang kanyang tagapagmana. Pinoprotektahan niya si Alicia. Kinagabihan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang security team. Mayroon na silang nahanap. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat mula sa isang offshore account na konektado kay Isabela patungo sa personal na account ng clinic director. 2 araw bago ang pagkakamali sa procedure ni Alicia. Narito na. Ang patunay. Dala ang bigat ng katotohanan, pumasok siya sa sala. Naabutan niya si Alicia na nakaupo sa sofa, tahimik na hinihimas ang malaki na nitong tiyan habang nanonood ng TV. May isang kumot na nakapatong sa kanyang mga binti. Sa unang pagkakataon, nakita siya ni Federico hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang babaeng dumaan sa impyerno at nananatiling buo. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa, pinapanatili ang distansya. Ang tanging ingay ay mula sa TV. Bigla, nakita niyang napangiti si Alicia. Sumisipa na naman siya. Bulong nito, mas para sa sarili kaysa sa kanya. Malikot talaga. Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap ng katapangan na ikinagulat nilang dalawa, nagsalita si Alicia. "Gusto mo,
maramdaman, natigilan si Federico. Ang alok ay simple, ngunit ang ibig sabihin nito ay malalim. Isang paanyaya sa isang mundong hindi niya kailanman naging parte. Dahan-dahan, na parang gumagalaw sa ilalim ng tubig, inilahad ni Alicia ang kamay. Nag-alinlangan si Federico. Ang paghawak dito ay isang pagtawid sa isang linya na siya mismo ang gumuhit. Ngunit sa huli, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay. Nang ilagay ni Alicia ang kanyang palad sa tiyan nito, naramdaman niya ang init ng balat nito sa ilalim ng damit. At pagkatapos, isang malinaw at malakas na sipa ang naramdaman niya mula sa loob. Isang jolt, parang kuryente. Biglang huminto ang kanyang paghinga. Hindi ito isang ideya. Hindi ito isang pangalan sa isang kontrata. Ito ay totoo. Buhay. Ang pader na yelo na matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng unang lamat. Nag-angat siya ng tingin kay Alicia. At sa ngiti nito, nakita niya hindi lang ang ina ng kanyang anak, kundi isang bagay na mas malalim pa. Isang bagay na nakakatakot. Kasunod nito ay isang audio recording. Boses niya, ngunit putol-putol, pinagtagpi-tagpi mula sa iba't ibang pag-uusap. Kukunin natin. Pera. Pagkatapos ng lahat ng ito, si Mark, hindi ito totoo, sabi ni Alicia. Ang kanyang boses ay nanginginig habang umaatras. Isang patibong ito, Federico. Pakana ito ni Isabela. Kay Isabela ko nga ito nakuha. Sagot ni Federico, ang bawat salita ay parang yelo. Nag-aalala siya para sa akin. Sinabi niya na matagal na siyang naghihinala. Na ikaw at si Mark ay hindi pa tapos. Na ginagamit ninyo ako. Hindi! Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Alicia, ang mga luha ay nagsisimula nang bumuo sa kanyang mga mata. Alam mo kung ano ang kaya niyang gawin. Nag-imbestiga ka. Nakita mo ang ebidensya sa klinika. Oo, nag-imbestiga ako, sabi ni Federico. Humakbang palapit. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. At ang nakita ko ay isang mas malaking plano. Isang plano kung saan ginamit mo si Isabela para palabasin na siya ang kontrabida. Para makuha mo ang tiwala ko. Napakagaling. Napakatalino. Hindi. Hikbi ni Alicia. Federico, please. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso. Ang sakit ng pagkakahawak nito ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Ang pinakakinasusuklaman ko sa lahat ay ang maging isang tanga. Sabi ni Federico, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. At ginawa mo akong isang tanga. Pinaniwala mo ako. Sa isang saglit, pinaniwala mo ako. Binitawan siya nito ng marahas. Muntik na siyang matumba. Mabuti na lang. At nakakapit siya sa gilid ng lamesa. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan na parang pinoprotektahan ng kanyang anak mula sa sakit na kanyang nararamdaman. Papaano mo ito nagagawa sa amin? Tanong niya. Ang boses ay basag. Pagkatapos ng lahat, ng mga sandaling... Magasandali? Putol ni Federico. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Lahat ng iyon ay isang kasinungalingan. Isa kang magaling na actress, binibining Alicia. Pero tapos na ang palabas. Tumalikod ito at pumunta sa telepono sa kanyang lamesa. Security, sabi niya sa intercom. Ihatid ninyo palabas ng pamamahay na ito si binibining Alicia. Kunin ninyo ang lahat ng gamit niya. Siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakatapak pa rito. Ang mundo ni Alicia ay huminto. Ang mga salitang yun ay mas masakit pa sa sampal. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Federico, wag. Pagmamakaawa niya, napaluhod na sa sahig. Maawa ka sa anak natin. Tumingin ito sa kanya. Sa huling pagkakataon, ang mga mata nito
ay wala ng bakas ng anumang emosyon, isang malamig at basag na salamin. Ang anak ko, pagtatama nito. Aalagaan ko siya pagkapanganak mo. Ipapadala sa iyo ng abogado ko ang mga detalye. Pero ikaw, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Pumasok ang dalawang gwardiya. Dahan-dahan siyang tinulungang tumayo. Hindi na siya pumalag. Wala nang lakas. Wala nang luha. Parang isang manika, hinayaan niya ang sarili na dalhin palabas ng opisina, palabas ng mansyon, palabas sa malaking gate. Nang muli siyang mapunta sa laba, saka bumaba sa ilalim ng kalye. Mag-isa, naramdaman niya ang pagbagsak ng ulan. Ang malamig na patak ay humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala sa kanyang pisngi. Nawala na ang lahat. Ang bahay, ang seguridad, ang lalaking sinimulan na niyang mahalin. Nawala na naman ang lahat. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa balat ni Alicia ay parang karayom. Malamig, masakit. Naglalakad siya sa kalye nang walang patutunguhan. Ang mga damit ay basang-basa. Ang puso ay durog na durog. Ang bawat sasakyang dumaraan ay nagwiwisik ng maruming tubig, ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging init na kanyang nararamdaman ay nagmumula sa kanyang sinapupunan, isang paalala na hindi siya tunay na nag-iisa. Nang wala ng lakas ang kanyang mga tuhod, naupo siya sa isang waiting shed, nanginginig sa ginaw at sa pighati. Kinuha niya ang kanyang luma at basag na cellphone, ang kaisa-isang bagay na nasa bulsa niya, at tinawagan ang nag-iisang tao na maari niyang takbuhan. "Ana?" sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Kailangan ko ng tulong." Si Ana, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, ay dumating na parang isang anghel sa gitna ng bagyo. Binalot siya nito ng kumot, isinakay sa kanyang maliit na kotse, at dinala sa kanyang apartment na hindi mas malaki sa sala ng mansyon ni Federico. Doon, sa maliit na silid ni Ana, ibinuhos ni Alicia ang lahat. Ngunit pagkatapos ng unang gabi, nang walang tigil na pag-iyak, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Pagod na siyang umiyak, pagod na siyang masaktan. Kinaumagahan, habang pinagmamasdan niya ang pagpatak ng araw sa bintana, napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang isang malakas na sipa mula sa loob ay nagpagising sa kanyang diwa. "Okay lang tayo, baby," bulong niya. "Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Tayong dalawa ang magkasama." Mula sa araw na yon, isang bagong Alicia ang isinilang. Ang babaeng mahina at umaasa sa pag-ibig ay namatay na. Ang natira ay isang ina, isang leona na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Itinabi niya ang lahat ng kanyang natitirang ipon. Naghahanap siya ng trabaho. Sa kabila ng kanyang kalagayan, natanggap siya sa isang maliit na panaderya sa kanilang lugar. Ang may-ari, isang matandang babae na nagngangalang Aling Nena, ay naawa sa kanyang kwento at binigyan siya ng pagkakataon. Ang kanyang mga araw ay napuno ng amoy ng bagong lutong tinapay. Ang pagmamasa ng harina ay naging kanyang therapy. Ang bawat tinapay na kanyang ibinebenta ay isang maliit na tagumpay. Mahirap, nakakapagod. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang may kontrol siya sa kanyang buhay. Ang bawat sentimong kinikita niya ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Samantala, sa malamig at malawak na mansyon, ang katahimikan ay naging isang halimaw na unti-unting kumakain kay Federico. Sa unang mga araw pagkatapos niyang paalisin si Alicia, naramdaman niya ang isang uri ng mapait na tagumpay. Inalis niya ang lason. Pinrotektahan niya ang sarili mula sa isa na namang pagkakamali. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang mansyon ay tila mas lalong lumalamig. Ang hardin kung saan sila nagkakape ay naging malungkot. Ang sofa kung saan sila tahimik na magkatabi ay naging napakalawak. Gabi-gabi, bumabalik siya sa isang bahay na walang buhay. Ang tanging naririnig niya
ay ang alingaungaw ng kanyang mga yapak. Hinahanap niya ang anino ni Alicia sa bawat sulok, ang kanyang tawa, ang kanyang amoy. Isang gabi, habang hindi siya makatulog, kinuha niya ang ebidensya na ibinigay ni Isabela. Pinakinggan niya ulit ang audio recording. Pinakinggan niya ito ng paulit-ulit. At doon niya napansin isang bahagyang pagbabago sa tono sa pagitan ng mga salita. Isang halos hindi marinig na ingay sa background na nawawala at bumabalik. Ito ay edited. Hindi perpekto, ngunit kung pakikinggan mong mabuti, malalaman mong ito ay pinagtagpi-tagpi. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga text messages at isang detalye ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na detalye na hindi niya napansin sa sobrang galit. Ang paggamit ng salitang okay. Sa lahat ng text messages, ang salita ay nakaspell bilang okay. Ngunit naalala niya, sa lahat ng pagkakataon na nag-text sa kanya si Alicia tungkol sa mga check-up nito, palagi itong gumagamit ng okay. Hindi okay. Isang maliit na bagay. Isang bagay na maaaring wala lang kahulugan. Ngunit para sa isang taong tulad ni Federico, na ang buong buhay ay nakasalalay sa mga detalye, ito ay isang malaking pulang bandila. Ang buto ng pagdududa na minsan nang itinanim ni Alicia ay muling nagsimulang tumubo sa kanyang isipan, mas malakas at mas nakakabagabag kaysa dati. Ang maliit na detalye, ang pagkakaiba sa pagitan ng okay at okay ay hindi nagpatulog kay Federico. Ito ay parang isang bato sa kanyang sapatos, isang maliit na bagay na gumugulo sa kanyang perpektong mundo ng lohika. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinaumagahan, tinawagan niya si Leo, ang pinuno ng kanyang security team. I have another task, sabi niya. Ang boses ay mababa at mapanganib. That audio file I sent you, I want it analyzed by the best audio forensic expert you can find. I want to know if it's been tampered with, and I want the results yesterday. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang impluwensya para makuha ang buong phone records ni Alicia at Mark. Isang paglabag sa privacy, ngunit wala na siyang pakialam. Kailangan niyang malaman ang totoo. Habang hinihintay ang mga resulta, ang bawat oras ay parang isang pagdurusa. Ang imahe ni Alicia na nakaluhod at nagmamakaawa sa kanya ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang sakit sa mga mata nito, ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Kung nagkamali siya, ang kumpirmasyon ay dumating makalipas ang 2 araw at ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Sir, sabi ni Leo sa kabilang linya, the audio file is a fabrication. Multiple recordings spliced together, and according to the phone records, there was no communication between Alicia and Mark for the past 2 months. 0. Nabitawan ni Federico ang kanyang telepono. Ang sahig na kanyang tinatapakan ay tila gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Nagkamali siya. Isang malaking, karumal-dumal na pagkakamali. Ang galit na naramdaman niya ay hindi katulad ng dati. Hindi ito malamig at kontrolado. Ito ay isang nag-aapoy na bulkan na handang sumabog. Ngunit ang galit na ito ay hindi para kay Isabela. Ito ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang katangahan, para sa sakit na idinulot niya sa nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng katotohanan. Agad siyang kumilos. Walang pag-aalinlangan, walang awa. Nagpatawag siya ng isang agarang pulong ng pamilya sa mansyon. Ang dahilan, isang mahalagang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Dumating ang lahat ng importanteng miyembro ng pamilya Ferrer, kasama na si Isabela, na puno ng kumpiyansa ang nangiti ay hindi maalis sa kanyang mga labi. I want Mark here as well, utos ni Federico sa kanyang mga tauhan. Find him! Drag him here if you have to. Nang dumating si Mark, gusot-gusot at takot na takot, nagsimula ang pagtatanghal. Salamat sa pagdating ninyong lahat, panimula ni Federico. Ang boses ay kalmado na parang tubig bago ang isang bagyo.
Ipinatawag ko kayo para sa isang anunsyo, ngunit bago iyon, nais kong bigyan ng pagkilala ang aking pinsan, si Isabella. Lumingon siya kay Isabella nang ngumiti ng mas malapad. For her outstanding performance. Pagpapatuloy ni Federico, ang bawat salita ay may bigat. Pagkatapos ay lumingon siya sa isang malaking screen sa likod niya. In the Art of Deception. Sa isang pindot ng remote, ipinakita niya ang lahat. Ang bank transfer mula kay Isabella patungo sa clinic director. Ang resulta ng audio forensic analysis. Ang phone records na nagpapakitang walang komunikasyon sa pagitan ni Alicia at Mark. Ang testimonya ng nurse mula sa klinika na sa wakas ay pumayag ng magsalita kapalit ng proteksyon. Ang bawat ebidensya ay isang dagok na unti-unting sumisira sa pekeng imahe ni Isabella. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Ang kanyang mukha ay namutla. Anong kalokohan ito, kuya? Nanginginig na, sabi ni Isabella. Huwag mo akong tawaging kuya, sagot ni Federico. Ang boses ay puno ng yelo. Plinano mo ang lahat. Ang peking insemination, ang paggamit kay Mark, ang pag-frame up kay Alicia. Lahat para sa ano? Para makuha mo ang kumpanya? Hindi totoo yan. Siya ang may pakana ng lahat. Sigaw ni Isabella, itinuturo si Mark. Si Mark, na nakasandal sa pader, ay parang isang daga na na-corner. Sa ilalim ng matalim na tingin ni Federico, bumigay ito. Siya ang nag-utos sa akin, sabi ni Mark, nanginginig sa takot. Sinabi niya na kung gagawin ko yon, tutulungan niya akong umangat. Pera, iyon lang ang gusto ko. Ang buong silid ay napuno ng bulungan at pagkabigla. Ang maskara ni Isabella ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan at ng pag-aakusa, tumunog ang cellphone ni Federico, isang numero na hindi niya kilala. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, sinagot niya ito. Hello? Isang pamilyar na boses ang narinig niya, puno ng pag-aalala at takot. Si Ana, ang kaibigan ni Alicia. Sir Federico, pasensya na sa abala. Umiiyak ang boses sa kabilang linya. Kailangan ninyong pumunta dito sa St. Luke's Hospital. Ngayon na. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa buong katawan ni Federico. Mas malakas kaysa sa galit na nararamdaman niya. Bakit? Anong nangyari kay Alicia? Si Alicia. Humikbi si Ana. Mangganganak na siya. Iniwan ni Federico ang kaguluhan sa kanyang mansyon, ang sigawan ni Isabella, ang pagmamakaawa ni Mark, ang bulungan ng kanyang pamilya, na parang isang malayong ingay. Wala na siyang pakialam sa mga ito. Ang tanging mahalaga ay ang pangalan ng ospital na umuulit-ulit sa kanyang isipan. St. Luke's. St. Luke's. Hindi niya namalayan kung paano niya narating ang kanyang kotse. Ang biyahe patungo sa ospital ay isang malabong alaala ng mga pulang ilaw na nilagpasan at mga businang galit. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Alicia sa kanyang isipan, ang mga mata nitong puno ng luha, ang pagmamakaawa nito, ang sakit na idinulot niya. Huwag kang bumitaw, Alicia. Parating na ako. Nang marating niya ang ospital, tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng demonyo. Hindi pinapansin ang mga taong kanyang nababangga. Ang kanyang mamahaling sapatos ay gumagawa ng malalakas na tunog sa makintab na sahig. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo. Ang kanyang puso ay kumakarera, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Alicia! Sigaw niya sa information desk. Saan ang kwarto ni Alicia? Naabutan siya ni Ana sa hallway malapit sa delivery room. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Sir Federico, nasa loob na po siya. Nahirapan po siyang huminga kanina. Ang bawat salita ni Ana ay isang punyal sa kanyang dibdib dahil sa stress, dahil sa kanya. Isang doktor ang lumabas mula sa delivery room.
Sino po ang pamilya? Ako. Mabilis na sagot ni Federico. Humahakbang pasulong. Ako ang ama. Hinahanap ka niya, sabi ng doktor. Kailangan ka niya sa loob. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Federico. Ang nakita niya sa loob ay dumurog sa natitirang piraso ng kanyang puso. Nakaratay si Alicia sa kama. Ang muka ay namumutla at basa ng pinaghalong pawis at luha. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Mukha itong pagod na pagod. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang isang kislap ng pagkagulat at kaligaan. Federico, bulong nito, ang boses ay mahina. Mabilis siyang lumapit sa tabi nito at hinawakan ng kamay nito. Malamig ito at nanginginig. I'm here, sabi niya. Ang kanyang sariling boses ay nanginginig. Patawarin mo ako, Alicia. I'm so sorry. Sa lahat ng ginawa ko, patawarin mo ako. Umiling si Alicia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang importante, nandito ka. Ang mga sumunod na sandali ay isang pagsubok ng lakas, sakit at pag-ibig. Hinawakan ni Federico ang kamay ni Alicia ng buong higpit. Sa bawat pag-ire nito, sa bawat sigaw nito ng sakit, nararamdaman niya ang bawat kirot na parang sa kanya. Ibinulong niya sa tainga nito ang lahat ng salitang hindi niya masabi noon. Kaya mo yan, Alicia. You are the strongest person I know. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. I'm sorry. I'm so sorry. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Walang halong pagkukunwari. Ang CEO ng Ferrer Corporation, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay umiiyak na parang isang bata. At sa gitna ng lahat ng iyon, narinig nila ang isang tunog. Ang unang iyak ng isang sanggol. Isang malakas, malusog na iyak na pumuno sa buong silid at nagpatahimik sa kanilang mga nagwawalang puso. It's a boy, masayang sabi ng doktor. A healthy baby boy. Inilapit ng nurse ang maliit na sanggol na nababalot ng puting kumot kay Alicia. Pagod na pagod man, ngumiti si Alicia. Isang nangiting nagliliwanag sa buong silid. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng kanyang anak. Hi baby, bulong niya. Finally, nandito ka na. Tumingin siya kay Federico. Ang mga mata ay nagniningning. Ang anak natin. Tinitigan ni Federico ang maliit na nilalang, ang maliliit nitong kamay, ang perpektong mukha nito, isang parte niya, isang parte ni Alicia. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit, pagdududa at sakit ay naglaho. Ang natira na lang ay isang pag-ibig na napakalaki at napakalinis, isang pag-ibig na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Ilang oras ang lumipas. Nailipat na si Alicia sa isang pribadong silid. Tahimik na natutulog ang kanilang anak sa isang maliit na basinet sa tabi ng kama. Nakaupo si Federico sa isang silya sa tabi ni Alicia, hindi binibitawan ang kamay nito. Alam ko na ang lahat. Basag niya sa katahimikan. Tungkol kay Isabella, kay Mark, ang plano nila. Tumangulang si Alicia, ang mga mata ay nakapikit. Alam ko, walang kapatawaran ang ginawa ko sa iyo, Alicia. I broke you. I hurt you. Pero kung bibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa tabi ng kama. Nagmulat ng mga mata si Alicia, nagugulat. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Federico hindi ang isang singsing, kundi ang kanyang sariling kamay at inilagay ito sa ibabaw ng kamay ni Alicia. Hindi na ito isang kontrata, Alicia. Sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Tinititigan ito ng diretso sa mga mata. This is a promise. Isang pangakong aalagaan ko kayo. Isang pangakong mamahalin ko kayo. Isang pangakong bubuuin ko ang lahat ng sinira ko. Federico, let me be a father to our son and let me be a husband to you. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko, dahil mahal kita.
Ang huling mga salita ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Ito ang katotohanang matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang yelo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Alicia, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan. Tiningnan niya si Federico na nakaluhod. Pagkatapos ay tiningnan niya ang natutulog nilang anak, ang kanyang pamilya, ang kanyang tunay na yaman. Dahan-dahan, tumango siya, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Oo, bulong niya. Oo, isang taon ang lumipas. Ang hardin ng mansyon na dati malamig at tahimik ay puno na ngayon ng tawanan. Ang dating museo ay isa ng tunay na tahanan. Isang maliit na batang lalaki na may maitim at makapal na buhok tulad ng kanyang ama at mga matang nangungusap tulad ng kanyang ina. Ang masayang tumatakbo sa damuhan. Hinahabol ang isang makulay na bola. Ang bawat hakbang niya ay hindi pa perpekto, ngunit puno ito ng saya. Dahan-dahan lang, Franco, sigaw ni Alicia. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at kaunting pag-aalala. Hindi na siya ang dating Alicia na puno ng takot. Ngayon, isa na siyang babaeng may kumpiyansa. Sa tulong ni Federico, itinayo niya ang Alicia's Haven, isang foundation na tumutulong sa mga single mothers na naging biktima ng mga hindi inaasahang pangyayari. Siya na ngayon ang nagbibigay ng pag-asa sa mga taong minsan ay nasa kanyang kalagayan. Lumabas si Federico mula sa loob ng bahay. Wala na ang malamig at striktong CEO. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng polo shirt at pantalon. Mas maaga siyang umuwi mula sa opisina. Tinanggihan ang isang mahalagang board meeting. May mas mahalaga siyang kailangang uwian. Mukhang may isang maliit na Ferrer na ayaw pang matulog. Sabi niya habang papalapit at niyakap si Alicia mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Namana yata sa'yo ang pagiging makulit, sagot ni Alicia. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Sabay nilang pinanood ang kanilang anak na ngayon ay masayang nagpagulong-gulong sa damuhan. Ang maliit na si Franco ang naging sentro ng kanilang mundo. Ang buhay na nagsimula sa isang pagkakamali, sa isang kasinungalingan, ay naging tulay na nagdugtong sa kanilang mga puso. Tungkol naman kina Isabella at Mark, hinarap nila ang bunga ng kanilang mga ginawa. Si Isabella ay tinanggalan ng lahat ng karapatan sa kumpanya at ipinadala ng pamilya sa ibang bansa upang mabuhay ng malayo sa kahihiyan. Si Mark naman ay nawalan ng lahat at bumalik sa isang buhay na mas mahirap pa kaysa sa dati. Sila ay naging isang malayong alaala na lamang, isang madilim na kabanata na nagsilbing daan patungo sa liwanag. Naaalala mo ba? Bulong ni Federico sa tainga ni Alicia. Noong una kitang nakita, ang tanging nakita ko lang ay isang obligasyon. Ngumiti si Alicia. At ang tanging nakita ko sa iyo ay isang mayabang at masungit na bilyonaryo. Natawa silang dalawa. Humarap si Alicia sa kanya at hinaplos ang kanyang mukha. Pero ngayon? Ngayon? Tanong ni Federico. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nakikita ko ang aking tahanan. Sagot ni Alicia. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Isang halik ang nagsilbing selyo sa kanilang pangako. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon ngunit nanatiling matatag. Naputol ang kanilang sandali nang isang maliit na boses ang tumawag. Papa! Mama! Sabay silang lumingon. Si Franco ay nakatayo na. Ang mga maliliit na braso ay nakaunat sa kanila. Humihingi ng yakap. Nagkatinginan sila ni Federico, mga ngiti sa kanilang mga labi. Sabay silang tumakbo palapit sa kanilang anak at binuhat ito. Ang kanilang mga tawanan ay humalo sa hangin. Kasabay ng gininto ang sinag ng papalubog na araw. Doon, sa gitna ng hardin, sa gitna ng kanilang munting pamilya, natagpuan nila ang kanilang tunay na yaman. Hindi ito nagsimula sa isang perpektong pangako,
Ngunit ito ay nabuo mula sa mga durog na piraso ng kanilang nakaraan. Isang pag-ibig na mas matibay, mas totoo, at magtatagal habang buhay.